Naghahanap ka ba ng kalinawan mula sa Diyos? Gusto mo bang malaman kung ano ang ginagawa niya sa iyo ngayong season? Kung nahaharap ka sa isang sandali kung saan pakiramdam mo ay wala ang Diyos, ang video na ito ay para sa iyo. Malapit mo nang matutunan ang mga malinaw na palatandaan na nagpapakita na ang Diyos ay kumikilos sa isang malaking paraan sa iyong buhay. Mauunawaan mo rin kung ano ang gagawin kapag naramdaman mo ang mga galaw ng Diyos sa iyong buhay. Asahan ang isang banal na pagbabago ngayon. Bago magpatuloy sa video na ito, kung ito ang iyong unang pagkakataon sa channel na ito, mangyaring i-click ang notification bell. Ito ay magbibigay daan sa iyong makakuha ng mga alerto para sa higit pang nakaka-inspire na nilalaman mula sa account na ito. Kapag may gagawin ng Diyos, mararamdaman mo ito. Ito ay magiging kasing kapal ng mga ulap sa kalangitan. Ito ay dahil tinitiyak ng Diyos na ipinapaalam niya sa iyo ang pagdating ng iyong mga pagpapala. Hindi siya naglalaro ng taguan, siya ay tapat sa kanyang pakikitungo sa iyo. Kaya, kapag gusto niyang magsimula ng bagong hakbang sa iyong buhay, magpapakita siya sa iyo ng ilang senyales. Ngayon, bagamat nagbibigay siya ng mga pahiwatig, kadalasan ay maaaring hindi mo masabi. Iyon ang dahilan kung bakit ang mensaheng ito ay dumating sa napapanahon. Makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay at ang mga palatandaan na dapat bantayan. Numero 1, mga panahon ng hindi sinasagot na mga panalangin. Maaaring hindi ito mukhang isang channel kung saan gumagawa ang Diyos, tama ba? Ngunit magugulat ka kung paano magagamit ng Diyos ang kanyang katahimikan sa mga panalangin iyon upang gabayan ang kanyang layunin para sa iyo. Ang mga sandaling ito na nagpaparamdam sa iyo na hindi pinapansin ng Diyos ang iyong kahilingan ay isang pagpapala. Ang Diyos ay isang ama na nasisiyahan sa pagbibigay ng mabubuting regalo sa kanyang mga anak. Ngunit kailangan mong maunawaan na hindi sinasagot ng Diyos ang bawat panalangin na ginagawa mo sa Kanya. Hindi rin ibig sabihin na hindi siya nakikinig. Maaaring piliin ng Diyos na manahimik para sa iyong ikabubuti. Tandaan na ang kanyang mga iniisip para sa iyo ay magbibigay sa iyo ng pinakamagandang wakas. Ang panalangin iyon na ginawa mo ay maaaring hindi bahagi ng kanyang kalooban. Ang nais ng Diyos para sa iyo ay maaaring kabaligtaran ng iyong mga kahilingan. Sa ganitong mga sitwasyon, hindi niya ibibigay sa iyo ang sagot na hinahanap mo. Kung humingi ka rin ng isang bagay na hindi niya kalooban sa sandaling iyon, wala kang makukuhang tugon. Ang oras ay mahalaga sa Diyos. Ang mga bagay na kailangan mo ay maaaring hindi ang iyong hinihiling, at ang Diyos ay hindi maaaring magbigay sa iyo ng hindi mahalaga sa iyong layunin. Kaya, kahit na ito ay kanyang kalooban, hanggat ang oras ay hindi tama, kailangan mong maghintay. Minsan maaaring ipagpaliban ng Diyos ang iyong kahilingan dahil may inihahanda siyang mas mabuti para sa iyo. Halimbawa, maaari kang humingi ng candy kapag nais ng Diyos na gawin kang may-ari ng isang tindahan ng candy. Dahil limitado ang iyong paningin, ginagamit ng Diyos ang katahimikan bilang isang hadlang upang matanggap mo ang nararapat na mga pagpapala. Kahit na ang iyong mga panalangin ay ayon sa kanyang kalooban, maaaring hindi ito ang tamang oras. Maaaring humihingi ka sa Diyos ng isang pambihirang tagumpay sa pananalapi upang magsimula ng isang negosyo, samantalang gusto niya na buuin mo ang kaloob na iyon ng pagkanta. Gaano ka man magdasal, hindi ka bibigyan ng Diyos ng perang iyon. Sa mga sandaling tulad nito, ginagamit ng Diyos ang mga hindi nasagot na panalangin na ito para i-redirect ang iyong focus pabalik sa lugar kung saan ka nagsimulang magtanong. Kapag nananatiling hindi nasagot ang iyong ipinagdarasal, iisipin mong itanong sa Diyos ang kanyang dahilan. Pagkatapos ay ginagamit niya ang mga paraan na ito upang akayin ang iyong mga hakbang pabalik sa kanyang orihinal na layunin para sa iyo. Magagamit din niya ang panahon ng hindi sinasagot na panalangin upang ihanda ka sa kung ano ang kanyang dinadala sa iyong paraan. Sa tuwing makakatagpo ka nito, hinihiling sa iyo ng Diyos na dumaan sa isang proseso ng pagkatuto. Ang oras na ginugugol mo sa paghihintay para sa iyong mga sagot ay nakakatulong sa iyong magsimulang magkaroon ng kadalubhasaan sa lugar kung saan mo hinahangad na magpakita ang Diyos. Maaaring tumahimik ang Diyos kapag naramdaman niyang may nagbabadyang panganib sa mga kahilingan mo.
Kung alam niya na ang kanyang sagot sa iyong kahilingan ay magdadala sa iyo sa gulo o magdadala sa iyo sa mga estado kung saan nakikipaglaban ka sa habambuhay na mga pilat, tatanggi siyang sagutin ka kahit na marinig ka niya ng ilang beses. Maaaring gamitin ng Diyos ang mga panahong ito upang makita ang tindig ng iyong puso patungo sa Kanya. Ang mga sandaling iyon ng pagkaantala ay maghahayag ng lalim ng iyong pagmamahal at katapatan sa Diyos. Sa mga sandali ng pagsubok ni Job, sumigaw siya sa Diyos sa ilang pagkakataon, ngunit walang tugon mula sa Diyos. Gayunpaman, nanatili siya sa isang lugar ng paniniwala at tumanggi na sumpein ang Diyos. Pinatunayan niya ang kanyang sarili bilang isang taong may takot sa Diyos anuman ang materyal na pag-aari at mga pagpapala na tinatamasa niya mula sa Diyos. Nakita rin ng Diyos ang debosyon ni Shadrach, Meshach, at Abednego nang harapin ang maapoy na hurno. Ang kanilang pagmamalaki sa Diyos kay Haring Nebuchadnezzar ay isang tahimik na panalangin ng pagliligtas sa Diyos. Tila tahimik ang Diyos hanggang sa pagpasok nila sa pugon. Nais ng Diyos na maunawaan nila na dininig niya ang kanilang kahilingan at gumawa ng may tamang panahon. Kailangan niyang maunawaan nila na siya ay hindi pa huli at maaaring magpakita kahit nasa oras. Kaya, sa tuwing makakatagpo ka ng pagkaantala, may ginagawa ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapasakop sa oras ng Diyos, maaari kang manatili sa isang lugar ng pagtitiwala. Makakatulong din ito sa iyo na mawala ang pag-aalala at pagkabalisa dahil alam mo na ngayon na nasa puso ng Diyos ang iyong interes, anuman ang pagkaantala na iyong nararanasan. Number 2, mga sandali ng pagbangon at pagbagsak. Ang buhay ay dumarating na may maraming kawalan ng katiyakan. Madalas kang dumaan sa isang season ng highs and lows. Ang mataas na panahon ay ang mga sandali ng kaginhawahan. Ito ang mga panahon na nagpapakita ng iyong tagumpay at katuparan ng plano ng Diyos. Ang panahong ito ay mailalarawan bilang maayos na paglalayag na walang anyo ng pagkabalisa. Ito ay patunay ng walang kamaliang pag-ibig at awa ng Diyos sa iyong buhay. Maaga o huli, ngunit tiyak, darating ang low season. Dadalhin ka ng mga sandaling ito sa karanasan sa lambak, kung saan nahaharap ka sa maraming baluktot na landas. Ang mababang panahon ay hindi walang trahedya na kahirapan. Kailangan mong maglagay ng labis na pagsisikap at kadalasan, hindi ito magbubunga ng resulta. Sa mga sandaling tulad nito, dapat mong tandaan na ang Diyos ay napakasama mo rin sa lambak habang siya ay nasa bundok. Ang parehong Diyos na kasama ni David sa yungib ng Adulam ay tumayo rin kasama niya sa palasyo noong siya ay hari. Bagamat ang mga pag-urong at kabiguan ay hindi layunin ng Diyos, hinahayaan niya ang mga ito na dumating sa iyong paraan. Ang mga mahihirap na panahon ay mga sandali na magpapasigla sa iyo na makita ang mga bagay mula sa ibang pananaw. Habang nagpapasakop ka sa paraan ng Diyos sa paggawa nito, pinahihintulutan ka ng Diyos na mabigo minsan para makaisip ka ng mas mabuting paraan ng paggawa ng bagay na iyon. Isipin ang mga taong gumawa ng malalaking imbensyon. Nakatagpo sila ng sunod-sunod na mga pagkabigo at pagbabalik bago sila sa wakas ay nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Nais ng Diyos na matuto ka para maging eksperto ka sa larangang iyon. Ang proseso ng pag-aaral ay magulo. Kakailanganin mong mabigo ng ilang beses hanggang sa makuha mo ito ng tama. Para kang bata na natutong maglakad. Makailang ulit ka nang nakasalubong sa lupa gamit ang iyong likod, ngunit sa mga sandaling iyon, magkakaroon ka ng tibay. Sa bawat pagbagsak at pagbangon mo, matututo ka kung paano hindi mahulog sa susunod na pagbangon mo. Gumagana ang Diyos sa iyong mga sandali ng mga pagsubok at tukso. Sa pamamagitan nila, binibigyan niya ng di nakikitang landas tungo sa kadakilaan. Kahit na hindi mo ito nakikita o naintindihan kung paano ang mga mahihirap na oras na ito ay magiging para sa iyong ikabubuti, dapat kang magtiwala na makikita nila ito. Isipin si Joseph at ang iba't ibang mga hadlang na naranasan niya. Ang proseso ng kanyang pagkaalipin ay hindi mukhang kalooban ng Diyos, ngunit siya ay nasa tamang landas. Paano pa kaya kapag kinailangan niyang magsilbi ng kulungan? Hindi mo akalain na may paraan upang maging punong ministro, ngunit ang Diyos ay naroroon sa kanya,
at ginamit niya ang mga sandaling ito upang gabayan si Joseph patungo sa kanyang hinaharap. Dapat mong matanto na ang mga pagsubok na ito ay isang pagkakataon para sa paglago. Hindi sila naroroon para ilihis ang iyong pansin sa layunin ng Diyos, kahit na tila ganoon. Roma 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam ng Diyos kung paano gamitin ang mga hindi gaanong mahalagang sandali na ito, at higit pang hihilain ka palayo sa iyong disenyo. Mula sa kanila, maaari siyang magsilang ng isang kamangha-manghang bagay. Habang tumatanda ka at pinagsama-sama ang lahat ng puzzle na bahagi ng karanasan mo sa buhay, magiging makabuluhan sa iyo kung bakit kailangan kang dalhin ng Diyos sa prosesong iyon. Sa pagdaan mo sa mga yugtong ito, dapat mong maunawaan na ang pagbagsak at pagkabigo ay pansamantala. Kailangan mong makita ito bilang isang kinakailangang paghinto sa iyong proseso ng pag-aaral. Santiago 1:1-2. Isipin niyong isang purong kagalakan, mga kapatid, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Walang kulang. Ang itinayo ng Diyos sa iyo sa gayong panahon ay nagpapabilis sa iyong pagtaas sa kadakilaan. Ang mga hindi komportableng panahon na ito ay mga paraan kung saan pinapatnubayan ka ng Diyos. Mula sa Aklat ng Mga Awit 23:4-5, pagkatapos na akayin ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang tungkod at tungkod sa madilim na libis, naghahanda siya ng isang hapag sa harap mo. Nangangahulugan ito na nakatagpo ka ng mga tagumpay. Tandaan na ang saya ay laging dumarating sa umaga. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong yakapin ang mga sandaling ito, at hayaan silang bumuo ng pananampalataya at katatagan sa iyo. Maaari kang maging katulad ni David. Siya ay lumabas sa kanyang mababang sandali sa Keila bilang isang mahusay na commander. Inihanda siya ng panahong ito para sa kanyang tungkulin bilang bagong hari ng Israel. Sa pagdaan mo sa mga panahong ito ng mga pagbabago, hindi ka dapat sumuko sa panghihina ng loob. Dapat kang magpahinga sa bisig ng patnubay ng Diyos. 1 Pedro 1:6-7, sa lahat ng ito, kayo'y lubos na nagagalak, bagamat sa kaunting panahon ay kailangan niyong magdusa ng kalungkutan sa lahat ng uri ng pagsubok. Ang mga ito ay dumating upang ang subok na katapatan ng inyong pananampalataya ng higit na dakila. Ang halaga kaysa ginto na nasisira kahit na dinalisay ng apoy ay maaaring magbunga ng papuri, kaluwalhasyan at karangalan. Hindi mo dapat pahintulutan ang mga kawalang katiyakan ng mga sandaling ito na humantong sa iyo sa kawalan ng pag-asa, pag-aalala, at isang wasak na espiritu. Dapat mong paalalahanan ang iyong sarili na ang Diyos ay kasama mo na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at kaaliwan. Dapat mong panatilihin ang iyong pagtuon sa Diyos upang matanggap mo ang mensahe na sinusubukan niyang ipasa sa mga sandaling ito. Ano ang iba pang mga palatandaan na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay sa isang malaking paraan? Bilang 3, supernatural open doors. Maaari mong makita na ang mga pinto ay nagbubukas lamang kapag ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Hindi ito magiging isang bagay na inaasahan mo. Ang tulong na ito ay hindi magmumula sa kung saan mo inilagay ang iyong pag-asa na ito ay magmumula. Hindi mo ito makikitang darating at hindi rin ito sa pamamagitan ng iyong mga pagsisikap. Ito ay magiging katibayan ng kamay ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga pagpapalang ito ay walang pakikibaka. Hindi tulad ng ibang mga oras kung kailan kailangan mong magtrabaho, makakahanap ka ng kakaibang mga pinto na bumubukas sa kanilang sarili. Ito ay magbubukas ng mga pintuan ng paglalaan ng Diyos sa iyo sa mga sandali ng kakapusan. Sa Isahari 17:14, hindi makapaniwala ang balo ng Sarepta sa kanyang bagong status quo. Mula sa kakulangan at halos walang sapat na pagkain para sa kanya at sa kanyang anak, nakatanggap siya ng kasaganaan. Nakakuha siya ng salita mula sa Diyos sa pamamagitan ni Elijah at binago nito ang lahat.
Sinabi niya sa kanya na ang banga ng harina ay hindi kailanman mawawala ng laman at ang banga ay laging may langis, at ito ay magpapatuloy hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa lupain. Nangyari ito ng eksakto tulad ng sinabi ng Diyos. Naiisip mo ba ang gayong pagbabago? Gutom 1 minuto at mamuhay ng sagana sa susunod. Kadalasan, makikita mo ang iyong sarili sa mga sitwasyon kung saan ang lahat ay tila gumagana laban sa iyo. Ang lahat ng mga pinto ay tila nakalock na nagbabawal sa iyong pag-access. Kapag ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay, makakaranas ka ng biglaang kadaanan. Hindi mo maipaliwanag kung gaano karaniwan ang mga pagpapala. Ito ay magiging imposible. Ito ay patunay ng kamay ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga hindi inaasahang pinto na ito ay magtutulak sa iyo sa mas mataas na taas. Tulad ni Jacob, na ang pagbabago ng pagkakakilanlan ay naging punto ng pagbabago, ang mga pagpapalang ito ay nangyayari sa presensya ng Diyos. Magiging mga pagpapala ang mga ito na akma sa mga plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang pagkakataon upang bumuo ng mga bagong relasyon, isang ideya sa negosyo, o isang pambihirang pagkakataon upang ibigay ang iyong ideya sa negosyo sa isang mahalagang personalidad. Hindi sila nagkataon lamang. Kapag nangyari ang mga ito, sila ang magiging sagot sa mga bagay na matagal mo nang inaasam. Bagamat maaaring hindi mo maintindihan ang buong larawan ng kung ano ang hawak ng mga hindi inaasahang pinto na ito, kailangan mong tanggapin ang mga ito ng bukas ang mga kamay. Isipin mo ito bilang kamay ng Diyos ng patnubay na gumagalaw upang ihanay ka sa kanyang layunin. Tingnan ito bilang isang pagkakataon upang patatagin ang iyong pananampalataya sa Diyos habang pinapatnubayan ka niya. Bilang 4, Divine Intervention. Ito ang mga pagkakataong pumapasok ang Diyos upang iligtas ang kanyang mga anak. Naranasan mo na ba ang isang sandali kung saan ikaw ay nasa desperadong pangangailangan? Naramdaman mo ba na walang nakitang tulong, at biglang nagpakita ang Diyos at iniligtas ang araw? Ito ay isang malinaw na palatandaan na ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Namagitan ng Diyos sa kaso ni Daniel. Nagkaroon ng isang pakana laban sa kanya, na humantong sa kanya na itinapon sa yungib ng leon. Ngunit iniligtas siya ng Diyos mula sa kamatayan. Daniel 6 oras 22 minuto, ang aking Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel, at kanyang itinikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako ay nasumpungang inosente sa kanyang paningin. Ni hindi ako nakagawa ng anumang mali sa harap mo, kamahalan. Sa sandaling iyon, pumasok ang Diyos upang ipakita ang kanyang soberanong kapangyarihan upang kontrolin ang lahat. Ang isa pang paraan na maaaring pumasok ang Diyos upang mamagitan ay sa pamamagitan ng divine interruption. Ito ay kapag pinipigilan niya ang iyong mga plano ayon sa kanyang layunin. Kapag nakita mong pinipigilan ng Diyos ang iyong mga galaw sa isang tiyak na direksyon, sinisikap niyang sabihin sa iyo na hindi ito ang kanyang kalooban para sa iyo. Pinahinto niya ang mga plano ni Pablo sa sarili niyang mga plano sa mga Gawa 6:3 -0. Si Paul ay isang Hudyo na umusig sa mga Kristiyano. Pinangunahan niya ang mga pagpatay at pagkulong sa maraming lalaki at babae dahil sa paniniwala kay Jesu Kristo. Ngunit nang ang Diyos ay malapit ng kumilos sa buhay ni Paul, kailangan niya itong pigilan. Sa partikular na araw na ito, muli si Paul. Siya ay patungo sa Damascus upang arestuhin ang mga tagasunod ni Jesus at ibalik sila sa Jerusalem para sa kaparusahan nang makaharap niya ang Diyos. Biglang bumungad sa kanya ang isang maliwanag na liwanag mula sa langit. Napakaliwanag ng ilaw kaya agad nitong nabulag si Paul. Natakot si Paul. Inihayag ni Jesus ang kanyang pagkakakilanlan kay Pablo at binigyan siya ng isang bagong landasin. Mga Gawa 22:1-0, Ano ang gagawin ko, Panginoon? Tinanong ko, bumangon ka, ang sabi ng Panginoon, at pumunta ka sa Damasco, doon ay sasabihin sa iyo ang lahat ng iniata sa iyo. Ang mga intensyon ni Pablo sa pagbisita sa Damascus ay nagbago sa kanyang paglalakbay, at ito ang nagbunga ng pagsilang ni Apostol Pablo. Kung hindi pinigilan ng Diyos ang mga plano ni Pablo,
hindi mo na maririnig ang isa sa mga pinakadakilang apostol kailanman. Siya ay nagkaroon ng napakalaking epekto at nanalo ng maraming kaluluwa sa pananampalatayang Kristiyano. Sumulat siya ng maraming aklat sa Bagong Tipan at itinuro sa mga simbahan ang tungkol sa kanilang pagkakakilanlan kay Kristo at kung paano lumakad sa pag-ibig at pagkakaisa. Wala sa mga ito ay magiging posible kung walang banal na pagkagambala. Maaari ka ring ihatid ng Diyos pabalik sa kanyang plano kapag nakita kanyang naliligaw sa landas na hiniling niyang tahakin. Ito ang kwento ni Jonas. Binigyan siya ng Diyos ng mga tiyak na tagubilin para sa mga tao ng Nineve, ngunit may iba pang plano si Jonas. Pakiramdam niya ay may iba pang mga lugar na mas gugustuhin niya kaysa sa kalooban ng Diyos. Sinira ng Diyos ang kanyang mga plano sa isa sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Hinampas niya ng malakas na hangin ang bangkang sinasakyan niya, anupat itinapon siya ng mga tao sa dagat dahil sa takot sa kanilang buhay. Doon, nilamon siya ng isda ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 3 araw sa tiyan ng isda, napagtanto ni Jonas. Tinanggap niya ang kalooban ng Diyos, at sa pamamagitan niya, nagtakda ang Diyos ng isang makapangyarihang pagbabagong buhay sa Nineve. Kapag itinigil ng Diyos ang iyong mga plano, dapat mong maunawaan na siya ay nagpapakita sa iyo ng awa. Gusto niyang i-redirect ang iyong mga hakbang pabalik sa Kanya. Siya ay nangingibabaw sa iyong mga plano sa pamamagitan ng Kanyang perpektong kalooban. Kaya, hindi ka dapat maging katulad ni Jonas. Kailangan mong ihinto ang pagtaka sa agenda ng Diyos para sa iyong buhay. Anumang bagay na gagawin mo sa labas ng layunin ng Diyos para sa iyo ay hindi magdadala sa iyo ng tunay na katuparan. Kadalasan, maaari kang mahirapan ng walang mga resulta na maipakita. Hindi ba mas madaling tahakin ang landas ng Diyos? Kapag nakakaranas ka ng hindi pagkakasundo sa ilang mga relasyon, dapat mong hanapin ang Diyos upang malaman kung siya ang banal na humiwalay sa iyong mga landas mula sa mga taong iyon. Inilayo ng Diyos si Abraham kay Lot dahil gusto niyang gumawa ng isang bagay na mahusay sa kanyang buhay. Tandaan na nasa puso ng Diyos ang iyong pinakamabuting interes. Kung siya ay nanghihimasok, ito ay para sa iyong ikabubuti. Numero 5, kagalakan at kapayapaan. Sa tuwing gagawa ng bagong bagay ang Diyos, mag-iwan siya ng saksi sa iyong espiritu. Sinadya kanyang dalhin sa isang lugar ng pahinga. Sa sandaling ito, makikita mo ang iyong sarili na bumitaw at sumuko sa patnubay ng Diyos. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ito ay sa pagpapaalam na tinatamasa mo ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan at kagalakan. Ito ay magtitiwala sa iyo sa paglalaan ng Diyos kahit sa oras ng kabuluhan. Ang kapayapaan at kagalakan na ito ay hindi matitinag. Ito ay isang selyo na ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay na mahusay sa iyo. Sa tuwing wala ka sa estado ng pagdududa at pagkabalisa, ito ay isang paninindigan sa iyong espiritu na mayroon kang isang ama na labis na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Sa mga pagkakataong mukhang iba ang gusto ng Diyos sa gusto mo, ang kanyang kapayapaan ang gagabay sa iyo patungo sa lugar ng pagsuko. Matututuhan mong talikuran ang iyong mga hangarin at ideya kung paano dapat mangyari ang mga bagay para sa kung ano ang pasya ng Diyos. Kapag ginabayan ka ng kanyang kapayapaan, walang pakikibaka upang tanggapin ang kanyang kalooban. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong bitawan ang bigat ng pag-isip ng mga bagay gamit ang iyong lakas. Ito ang mga sandali upang hayaan ang Diyos na kunin ang manibela habang ikaw ay umatras upang magpahinga. Manatili ka sa kapayapaan dahil nauunawaan mo na ang kanyang kalooban ay upang ikaw ay paunlarin at hindi magdulot sa iyo ng pinsala. Ang kanyang mga iniisip para sa iyo ay higit pa sa kung ano ang naiisip ng iyong isip. Ito ang dahilan kung bakit binibigyan kanya ng kanyang kagalakan upang ihanda ka para sa isang pagdiriwang. Nais ng Diyos na ilagay mo ang iyong lubos na pagtitiwala sa Kanya upang maibigay mo ang lahat ng ito. Hindi niya nais na magtiwala ka sa iyong sariling pangunawa sa halip ay bigyan siya ng kontrol sa iyong buhay. Gusto niyang kunin mo ang kanyang kagalakan habang bumitaw ka, alam na gagabayan kanya sa luntiang pastulan.
Dapat mong maunawaan na pinangangalagaan ng Diyos ang anumang ilagay mo sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Siya ay gumagawa upang matiyak na siya ay tumutugon sa lahat ng iyong mga pangangailangan at alalahanin. Ang kanyang espiritu ay nagpapasigla din sa iyo ng kagalakan upang ihanda ka para sa tagumpay sa hinaharap. Numero 6, bagong relasyon. Naiintindihan ng Diyos ang lugar ng mga tao at ang halaga na maibibigay nila sa iyo. Para sa batang may 2 isda at 5 tinapay, mahigit 5,000 katao ang nakakuha ng makakain. Magagawa ni Jesus ang lahat, ngunit kailangan niya ng isang bagay upang dumami, at ang batang may dalang pagkain ay ang perpektong pagkakataon. Ang iyong pakikipagkita sa mga taong ito ay hindi isang pagkakataon, ito ay isang banal na koneksyon. Ang pakikipagkaibigan na nabuo mo sa mga taong ito ay hindi ibabatay sa kung ano ang iyong inaalok. Dinadala sila ng Diyos sa iyong landas upang matuto ka mula sa kanila sa iyong landas sa pagtupad sa iyong layunin. Dadalhin ka niya sa malapit sa kanila upang maunawaan mo ang mga prinsipyong namamahala sa kanilang buhay at ang kanilang mga kwento ng tagumpay. Ipapagawa niya sa iyo ang tungkulin ng pangangasiwa sa ilan sa kanila. Kunin si Eliseo halimbawa. Sa 1 Hari 11 oras 16 na minuto, sinabi ng Diyos kay Elias na pahiran si Eliseo bilang propeta. Kaya, hinanap niya si Eliseo. Nang matagpuan siya ni Elias, isinuot niya ang kanyang balabal kay Eliseo. Naunawaan kaagad ng bagong propeta. Nagpaalam siya sa kanyang pamilya at sumunod kay Elijah. May kawili-wiling matutunan mula sa kwento ni Eliseo. Bagamat pinili siya ng Diyos at hahalili siya pagkatapos ni Elias, nagsimula siya sa lugar ng paglilingkod. Sinasabi ng 1 Hari 11 oras 21 minuto, kaya iniwan siya ni Eliseo at bumalik. Kinuha niya ang kanyang pamatok ng mga baka at pinatay ang mga ito. Sinunog niya ang mga kagamitan sa pag-aararo upang lutuin ang karne at ibinigay ito sa mga tao at kumain sila. Pagkatapos ay humayo siya upang sumunod kay Elias at naging lingkod niya. Ito ay isang banal na koneksyon para kay Eliseo dahil, para sa tapat na paglilingkod kay Elias, tumanggap siya ng dobleng bahagi ng isang pagpapahid na maaaring hatiin ang malaking ilog Jordan at magsunog ng mga batalyon ng mga hukbo. Ang mga taong banal na iugnay sa iyo ng Diyos ay iba sa mga regular na taong nakakasalamuha at nakakasalamuha mo. Sila ay mag-aapoy sa iyo upang ituloy ang agenda ng Diyos para sa iyong buhay. Ang kanilang espiritu ay tatatak sa iyo, at ilalagay sila ng Diyos sa mga madiskarteng bahagi ng iyong buhay. Tutulungan ka nilang maging responsable at itulak ka sa mga landas na magpapahusay sa iyong buhay. Sila ay magpapasaya sa iyo ng panghihikayat, mga panalangin, at magiging tinig ng pag-asa sa mahihirap na panahon. Irerekomenda ka nila para sa mga pagkakataon kapag dumating ang okasyon. Ang mga taong ito ay maaaring iyong mga kaibigan, tagapayo, espiritual na pinuno, o kahit na matatandang tao. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang maging sensitibo upang hindi makaligtaan ang mga taong ito kapag dinala sila ng Diyos sa iyong landas. Si Eliseo ay may sapat na pag-unawa upang malaman ang papel ni Elias sa kanyang landas. Hindi siya nakipagtalo, sumunod na lang siya. Dapat mong yakapin sila ng bukas na mga bisig at payagan ang Diyos na gamitin sila para itulak ka sa lugar na kanyang ninanais. Kailangan mong matutong sumuko sa Diyos at sundin ang mga tagubilin na ibinibigay niya sa iyo araw-araw. Nililimitahan mo ang gawain ng Diyos sa iyong buhay kapag lumalakad ka sa pagsuway. Dapat mong buksan ang iyong puso sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisimula sa isang personal na paglalakbay kasama siya. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, mauunawaan mo kung ano ang inihahanda ng Diyos para sa iyo sa panahong ito. Kapag dinadala ka ng Diyos sa mga sandali ng mga pagsubok, dapat mong yakapin ang mga ito bilang iyong panahon ng paglago. Hayaan silang maging isang sandali na umaakit sa iyo sa pagbuo ng isang mas malakas na pakikisama sa Diyos. Dapat mong tandaan na tumayong matatag sa pananampalataya at lumabas na dalisay at handa para sa kung ano ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Ngayon, manalangin tayo. Ama sa langit, pinupuri kita sa iyong mapagmahal na kabaitan sa akin.
Napakabuti mo sa akin, at ang iyong kamay ay kitang-kita sa aking buhay. Sa buong paglalakbay ko sa lupa, hinawakan ako ng iyong kamay sa kaligtasan. Ipinakita mo sa akin ang iyong paglalaan. Salamat sa pagiging isang mapagmahal na Ama. Nagpapasalamat ako sa iyong mga awa, ito ay nagbigay sa akin ng access sa iyong presensya. Noong nakaraan, lagi mong pinapatawad ang aking mga pagmamalabis at binibigyan mo ako ng lakas na lumakad sa iyong landas kapag ang aking lakas ay nabigo. Ibinibigay ko sa iyo ang karangalan para sa iyong matatag na kabutihan sa akin. Panginoong Hesus, salamat sa pagpili mo sa akin. Ang dugo mo ang nagpahintulot sa akin na mapabilang sa iyong plano. Ako ay nagpapasalamat, Panginoon. Panginoon, hinihiling ko ang iyong tulong sa aking buhay ngayon. Hindi ko maihanda ang aking sarili para sa layunin na mayroon ka para sa akin. Hinihiling ko na buksan mo ang aking mga mata sa gawaing iyong nakatakdang gawin sa aking buhay. Tulad ng ipinaalam mo kay Moises, tulungan mo akong malaman sa tulong ng banal na espiritu kung ano ang tinawag sa akin na gawin. Aba, hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas upang dumaan sa mga prosesong maghahanda sa akin para sa mga plano mo para sa akin. Turuan mo akong kumapit at magtiwala sa iyo kapag nahihirapan akong tiisin. Ibigay sa akin ang karunungan upang malaman kung ano ang gagawin sa harap ng mga pagsubok na ito. Panginoon, kailangan ko ang iyong banal na lakas sa mahihirap na oras na dumarating sa akin. Turuan mo akong maunawaan na ikaw ay may malaking layunin para sa aking buhay. Gusto kong panatilihin ang aking tingin sa iyo anuman ang aking mga sitwasyon. Tulungan akong maghintay sa panahong ito habang nagtitiwala ako sa iyong perpektong kalooban para sa aking buhay. Sa mga sandaling nararamdaman kong tahimik ka sa aking mga panalangin, Panginoon, buhayin mo ang aking diwa upang alalahanin na ikaw ay laging nasa tabi ko at hinding-hindi ako pababayaan. Tulungan akong bumuo ng isang hindi matitinag na pagtitiwala sa iyo, kahit na ang mga sagot sa aking mga panalangin ay hindi dumating tulad ng inaasahan. Ama, tulungan mo akong i-maximize ang season na ito. Panginoon, sa pamamagitan ng prosesong ito, ilabas mo ang pinakamahusay sa aking buhay para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo akong magtiyaga. Turuan mo akong alalahanin na lagi kitang kasama, kahit na hindi kita nararamdaman sa tabi ko. Habang pinag-aralan ko ang iyong salita, Panginoon, pakainin mo ang aking puso. Bigyan mo ako ng sariwang pananaw mula sa iyong kalooban. Ihayag mo sa akin ang iyong mga hangarin para sa aking buhay. Espiritu Santo, hinihiling ko na buhayin mo ako upang manatiling nakatuon kay Jesus. Panatilihin ang aking tingin sa iyo, Diyos. Alam kong lalakas ako. Mula ngayon, lumalakad ako sa kalooban ng Panginoon para sa aking buhay. Nagiging sensitibo ako sa mga salita ng kanyang puso. Ang aking mga aksyon ay naayon sa kanyang dikta para sa aking buhay. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong mga mata ay nasa akin. Binabantayan mo ako ng may pag-ibig at akayin mo ako sa iyong kalooban para sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang video na ito ay isang pagpapala sa iyo, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito upang patuloy kang maging inspirasyon. Pagpalain ka ng Diyos.